Ako ay isang OFW dito sa France. 6 na taon na akong nagtatrabaho. Ito ay kwento ng isa sa mga naging kaibigan ko dito sa France. Ang buong akala ko, Ate Marts, ay sa Pilipinas lang may mga kwentong kababalaghan. Nang gabing iyon, kami ay nagtipon-tipon ng mga Filipino at nakikinig siya sa mga kwentuhan namin. Sa tagal naming magkasama, sa halip na kami ang matuto ng salitang Frances, ay baliktad ang nangyari. Si Julia ay natutong magtagalog. Tahimik siyang nakikinig sa mga horror naming usapan. Nang matutulog na kami, ay kinalabit niya ako. Sabi niya, kahit daw Frances siya, ay naniniwala siyang may mga kababalagang nangyayari. At nagsimula na nga siyang magkwento, Ate Marg. Natutuwa naman ako. Tahimik akong nakikinig sa mga sinasabi niya. Ito raw ay 7 taon na ang nakalipas, Ate Marg. Nakatanggap siya ng invitation letter mula sa kanyang pinsan. Dinner party. Nasorpresa siya kasi hindi niya iyon inaasahan. Matagal na silang walang communication na magpinsan. Wala kahit kamustahan. Chinek niya sa GPS ang address at naisip niya na lumipat na pala ito ng bahay. Dinner party ang usapan kaya 4:00 pa lamang ng hapon ay nagligpit na siya. Habang nagdadrive siya ay napansin niya ang lugar na papalayo na ito sa kabihasnan. Malayo na sa sibilisasyon. Nagtataas ang mga puno. Naglalawakang mga farms. Nag-aalala siya ng oras na yon kung tama ba ang direksyon na kanyang dinadaanan. Hanggang sa tumigil na ang GPS, ibig sabihin nakarating na siya sa kanyang destinasyon. Iisang bahay lang na lumang-luma ang nakikita niya. Parang walang nakatira. Puro tuyong dahon ang nasa bakuran ng bahay at kahit ang mga tumbang puno ng kahoy ay hindi man lang nagalaw. Ang katwiran niya, andun lang din naman na siya, kaya bumaba na siya ng sasakyan at naglakad papunta sa bahay na yon. Pagpasok niya ng gate ay bumukas ang pinto ng bahay at ang mga nakangiting tito at tita niya ang bumungad. Kitang-kita sa mukha nila ang excitement kaya na-relieve naman ang kaba na nararamdaman niya. Habang naglalakad sila pabalik sa bahay, hinanap niya ang kanyang pinsan na si Helena ang nag-invite sa kanya. Ang sagot ng kanyang tito at tita, may nilakad daw ito, babalik din agad. Lumipas ang ilang oras ng kamustahan. Ang topic ay puro sa pamilya niya lang. Nagluto ang kanyang tita ng masarap na pagkain. Naubos niya ito agad. Masarap naman talaga kasi ang lutong bahay. Pagkatapos maghapunan ay naglaro pa sila ng Lucky 9. Nagkatuwaan, kaya hindi napansin ni Julia ang oras. Madilim na. Doon lamang niya napansin na hindi pa pala nakakabalik si Helena, ang kanyang pinsan. At hindi na niya ito mahintay pa. Nag-aalala din kasi siya na hindi maganda ang kalsada, hindi pa niya kabisado ang daan. Nagpaalam na siya sa kanyang tito at tita. Tiningnan siya nito nang hindi maganda. Tinging galit o tampo. Nagsalita ang kanyang tito. Julia, akala namin dito ka matutulog. Sinabihan sila ni Julia na hindi siya pwede magstay at may pasok pa siya kinabukasan. Dedicated si Julia sa trabaho niya, Ate Marge. Wala itong absent at wala rin itong late. Sabi ng tita niya, gabi na, baka maligaw siya sa daan. Kinabahan si Julia, parang may mali. Sinabihan sila ni Julia na wag sila mag-alala at bihasa siya gumamit ng GPS. Napansin ni Julia na nagkatinginan ang kanyang tito at tita. Kaya sinabi niya sa dalawa na doon na lang siya matulog. Pero si Julia ay may plano ng gagawin. Sinabihan niya ang dalawa na ihanda ang kanyang kwarto at gusto na niyang magpahinga. Umalis ang dalawang matanda para ayusin ang kwarto para sa kanya. Pagtalikod ng dalawa, tumakbo si Julia palabas at nagmadaling umalis. Sa tulong ng GPS ay nakauwi siya ng maayos. May takot pa rin siyang nararamdaman habang papasok ng bahay nila. Isang galit na ina ang kanyang nadatnan. Julia, saan ka galing? Nakailang tawag na si Helena ang pinsan mo, maging ang tita at tito mo para sa dinner party. Sa susunod, huwag kang magsabi na pupunta kung wala kang oras. Natulala si Julia, Ate Mar. Hanggang ngayon ay malaking palaisipan iyon kay Julia. 7 taon nang iniisip ni Julia kung sino ang napuntahan niya.
Chinek niya ang kanyang GPS. Walang history. Gusto niya sana kasing balikan ang lugar. Ate Marge, maiksi lang itong kwento ko. Wala itong dagdag bawat. Sabado ng araw na yon, si Daniel at Jake ay nag-iinuman habang nanonood ng basketball championship. Si Daniel ay kapatid ko, Ate Marge. Nang matapos ang laro, ay nagpaalam na si Daniel kay Jake na uuwi. Alauna na ng madaling araw. Malapit lang naman ang apartment ni Daniel kay Jake, Ate Marge. Pwedeng lakarin. Pumasok siya sa elevator at pinindot ang button ng 8th floor. Sa 8th floor kasi siya nakatira. Umandar na ang elevator pero hindi pa taas. Pababa ito. Ang naisip ni Daniel ay may residente din siguro na paakyat. Bumuka ang elevator at may babaeng bata na mabilis pumasok. Nakayuko lang ito. Pinindot ulit ni Daniel ang 8th floor. Tinanong niya ang bata kung anong floor, pero hindi ito sumasagot. Kinakabahan si Daniel, pati amoy sa paligid ay nag-iba. Nakayuko pa rin ang nasabing bata. Mabilis ang elevator, pataas nang biglang nag-off and on ang ilaw. Isa pang off ng ilaw at biglang nawala ang batang babae. Mag-isa na lang ni Daniel sa elevator. Nasa ganong sitwasyon si Daniel nang sinabayan pa ito ng malakas na tunog ng music ang elevator. Pagbuka ng pinto ng elevator sa 8th floor, ay mabilis na lumabas si Daniel. Pumasok ito sa kanyang kwarto at isinara. Binaliwala lang ito ni Daniel. Ang katwiran niya, baka naparami siya ng nainom. Nakahiga na siya nang biglang may humawak sa kanyang kamay at nagsalita. 13th floor po ako, kuya. Isa akong estudyante. Ang kwentong ito ay medyo weird, nakakatakot, na parang hindi ka panipaniwala, pero ito ay totoong nangyari. Isang araw, nasa loob ako ng klase, habang nagtuturo ang aming math teacher, nakatulala lang ako na nakatingin sa bintana ng eskwelahan. Mabuti na lang, hindi ako napapansin ng aming guro. Pag nagkataon, mapapatayo na naman ako sa gitna. Tiningnan ko ang relo ko, nadismaya ako, kasi nasa 10 minuto pa bago matapos ang klase. Kapag math subject kasi, halos lahat yata ng sakit nasa akin na. Sa kakatingin ko sa labas, may napansin ako sa damuhan na kulay puting papel. Para akong tinutulak na tingnan ito. Pagkatapos ng aming klase, agad akong tumakbo papunta sa damuhan. Binilisan ko para walang makauna sa akin. Pagdampot ko, napangiti ako kasi isa itong larawan ng napakagandang babae. Maganda ang damit nito, lapat na lapat sa kanya. At maganda din ang pula nitong sapatos. Ang mga kamay nito ay naka I love you sign pa. Napakaganda niya. Gusto ko siyang makilala. Dala-dala ko ang picture at nagtanong-tanong ako sa mga kakilala ko kung kilala nila ang nasa litrato or kung nakita nila ang babaeng ito. Halos lahat ay sumagot ng hindi. Nang ako'y nasa bahay, ipinakita ko ito sa aking kapatid na babae kung nakita na niya by chance ang nasa picture, pero hindi din ang sagot niya. Maghahating gabi na, kaya naisipan ko nang umakyat para matulog. Dala-dala ko ang litrato, ayaw ko itong maihiwalay sa akin. Tinitigan ko pa itong muli at napangiti. Makikita din kita. Oras pa ang lumipas, may naramdaman akong tapik sa balikat ko. Napadilat agad ako, wala namang tao. May naririnig akong impit na halakhak. Napatitig ako sa bintana. May isang anino doon na nakatayo. Bumangon ako, lumapit sa bintana, walang tao. Binuksan ko ito at tiningnan ko ang labas, wala din. Sinundan ko ang hagik-hik hanggang sa may kusina, wala din. Kinabukasan, nagbahay-bahay naman ako. Dala-dala ko ang picture at nagtanong-tanong kung kilala nila o nakita ang nasa picture. Lahat sila ang sagot ay hindi. Dumating si Papa at sinalubong ko ito. Ipinakita ko ang picture at hindi niya rin kilala. Gabi na at gaya ng nakaraang gabi, umakyat na ako at ipinatong sa lamesang tabi ng kama ko. Kakapikit ko pa lamang nang may tumapik ulit sa balikat ko. Pagmulat ko, walang tao. Pero ang hagik-hik o tawa na narinig ko noong nakaraang gabi ay naririnig ko mas malakas pa nga ang sa ngayon. Tumayo ako at sinundan ang mga tawang iyon. Palabas ng bahay, parang naging sunod-sunuran ako. Alam ng isip ko
pero patuloy sa paglalakad ang mga paa ko. Kitang-kita ko na tatawid ako ng kalsada at kitang-kita ko din na may dadaang sasakyan, pero patuloy sa paglalakad ang mga paa ko. Kitang-kita ko nang bumangga sa akin ang sasakyan. At sa hospital na ako nagising. Nang nagmulat ako ng mga mata, umiiyak ang mama ko sa tabi ko. Tinanong ko si mama, bakit nasa hospital ako? Ano ang nangyari? Sabi ng mama ko, nag-sleepwalk daw ako. Naglalakad ng tulog. First time nangyari iyon, kung totoo man. Pakiramdam ko, may kinalaman ang litrato. Bigla kong naalala ang litrato at tinanong ko si mama kung nasaan ito. Hindi niya alam kung sino at kung saan napunta ang litrato. Baka nalipad na ito ng hangin, pinabayaan ko na lang. Patuloy akong pumapasok sa eskwelahan. Normal ang lahat hanggang sa nagkakagulo sa eskwelahan. May estudyanteng tumalon mula sa rooftop. Patay. Nagtakbuhan lahat kung saan ito nalaglag. At dahil sa matangkad ako at may kalakihan, madali akong nakalapit sa estudyanteng namatay at kitang-kita ko na hawak-hawak niya sa kamay ang litrato lang na kailan ay nasa akin. Maya-maya lang dumating na ang mga pulis at kinuha ng pulis ang litratong hawak nito. Tinitigan ito ng pulis at napangiti. Nakarinig ako ng hagik-hik, pinong halakhap. Gusto kong habulin ang pulis pero mabilis na itong nakaalis. Weird man pero totoo. Salamat sa pakikinig, Ate Marge. Ito ay kwento ng aking kaibigan na half-breed. Biro lang, Ate Marge. Half Filipino kasi siya at half German. Ayaw kong maniwala kasi parang nagbibiro lang siya pero totoong nangyari. Hindi alam ni Fred kung open ang third eye niya o may kakayahan siyang makakakita at makausap ang isang kaluluwa. 5 silang magkaibigan. Sabado ng araw na yon. Lumabas sila para kumain at nakatuwa ang magbar. Masaya silang nag-uusap. Maghahating gabi na nang nagpaalam sila sa isa't isa. Naglakad si Fred papunta sa kanyang sasakyan at nag-drive ito. Habang nagmamaniho, nakaramdam siya ng matinding antok. Halos pikit na ang kanyang mga mata. Nilalabanan niya ang antok. Binuksan niya ang radyo ng kanyang sasakyan. Pero may problema yata ang channel. Nag-i-static ito. Walang boses. Habang naghahanap siya ng ibang channel, pagtingin niya sa daan ay huli na. May lalaking naglalakad sa kanyang harap. Nagpreno siya ng malakas. Pero hindi kumagat ang preno. Napaigik na lang ang mga gulong nito. Pakiramdam niya may mahabang gasgas ang kalsada o kaya ay damage ang kanyang gulong sa sobrang lakas ng preno. Lumabas siya ng sasakyan. Wala naman siyang nasagasaan. Walang tao at wala ding bakat ang kalsada at ang kanyang gulong ay wala man lang kagalos-galos. Walang palatandaan na may nangyari. Naisip niya na baka imahinasyon niya lang, dala ng alak. Ipinagpatuloy niya ang pag-drive at binuksan uli ang radyo. Ganon pa din, wala talagang channel. Binagalan niya ang pagmaneho. Mag-2:00 na nang madaling araw siya nakauwi. Kapapasok niya lang ng bahay nang nagring ang kanyang telepono. Si Andy ito, isa sa mga kasama niya sa bar kanina. May pag-aalala sa boses nito at tinanong siya kung okay lang siya. Napakamot naman siya sa ulo. Tinanong niya kung bakit, kung may nangyari ba. Sinabi ni Andy na habang nagdadrive siya kanina pa uwi, ay nakita niya si Fred na naglalakad sa gitna ng kalsada at huli na para magpreno ito. Nasagasaan daw siya ni Andy. Bumaba si Andy at hinanap ang kanyang katawan. Wala itong nakita. Ang naisip ni Andy, baka may masamang nangyari kay Fred. Baka isa itong premonition. Nagsabi din si Fred kay Andy na parehong-pareho ang nangyari sa kanila, na may nasagasaan din siya. At nang bumaba siya para tingnan ito, ay wala din naman siyang nakita. Tinawagan nila ang 3 pa nilang kaibigan na kasama nila ng gabing iyon at lahat sila ay pare-pareho ng naranasan. Werdo nga, nagkasundo sila na magkita kinabukasan. Same place, parehong lugar kung saan sila nag-dinner at nag-inuman. Lunch sila magkikita. Pagkatapos nilang mag-usap sa telepono, naligo na si Fred at natulog. Kinabukasan,
Alas 11 ng umaga ay papunta na siya sa nasabing restaurant at siya ang pinakaunang dumating. Nagulat ang kaibigan ko at wala na ang bar-restaurant. Sunog na sunog ito. Maraming mga ambulansya at pulis sa area. Naghahanap sila kung may survivor. Nagsimula pa lamang silang ilabas kung sino man ang mga natrap sa loob. Nagpanik ang kaibigan ko, Ate Marge. May nakita ang kaibigan kong bystander na nakatingin lang sa mga pulis habang nagche-check sa area. Nilapitan niya ito at tinanong kung ano ang nangyari. At sinabi nitong nasunog ito kagabi at dahil maliit ang entrance ay walang nakaligtas kahit isa. Nanlamig ang kaibigan ko. Sinabi niya sa bystander na andun lang sila kagabi, kumain at nag-inuman. Lumakad ang kaibigan ko at tumayo sa tabing kalsada. Doon na lamang niya hintayin ang kanyang mga kaibigan. At habang nakatayo siya sa tabi, nakikita niya ang mga katawang hinahakot ng paramedics palabas ng restaurant. Tinitigan niya itong mabuti kasi familiar ito sa kanya. Lumapit pa siya ng konti at laking gulat niya nang makilala niya ito. Ito ang lalaking kausap niya kanina na nagsabing nasunog ang restaurant kagabi at walang nakaligtas. Napagkamalan niya itong bystander. Nilingon niya at wala na ito doon. Nagsimula siyang magpanik. Nakakita ba siya ng kaluluwa? Litong-lito na siya. At may lumabas ulit na paramedics. May dala-dala na naman itong katawan. Sunog na sunog ang katawan. Pero buo pa ang mukha. Nilapitan ulit niya ito at laking gulat niya nang makilala niya ito. Ito yung lalaking nasagasaan niya kagabi. Pero nang bumaba siya ng sasakyan ay wala naman. Sumakit na ang ulo niya. Hindi na niya maintindihan ang nangyari. Palingon-lingon siya at nakita niya si Andy. Napapalapit ito sa kanya. Nakakunot ang noo at nagtanong kung ano ang nangyari. Bakit sunog ang restaurant at maraming pulis at paramedic? Sinabi pa ng kaibigan ko kay Andy na paanong nangyari. Isa sila sa pinakahuling lumabas kagabi. At sinabi niya pang nakakita siya ng kaluluwa mula pa kagabi. Nagulat naman si Andy. Tinanong niya kung ano ang ibig sabihin nito. Pinaliwanag niya kay Andy na ang nasagasaan niya kagabi ay nakita niya kaninang buhat-buhat ng mga paramedics at patay na ito. Ganon din ang bystander kanina, nakausap niya. At nakita niya din itong patay na ng ilabas mula sa loob ng restaurant. Nagulat si Andy. Tinitigan siyang mabuti nito. Wala akong nakikitang kaluluwa. Ang nakita ko lang ay naglalakad ka kagabi sa gitna ng kalsada. At hindi ako nakapagpreno na sagasaan kita. Kaya ako tumawag sa'yo. Ang sabi naman ni Andy kay Fred. Hanggang sa marinig nila ang mga paramedics at pulis na nagsisigawan na may 4 na katawan pa na nasa loob ng banyo ng restaurant at magkakayakap ang mga ito. Pero sunog na sunog at wala ng buhay. Naagaw ang pansin ni Fred at ni Andy. Lumapit sila at laking gulat nila nang makita ni Fred na si Andy ito at ang 3 pa niyang kaibigan. Binalik niya ang tingin kay Andy. Ngunit wala na ito doon. Napaupo siya at nag-isip kung kaluluwa na lang din ba siya. Tinanong ko pa ang kaibigan ko kung bakit siya nakaligtas. Gayong ang mga kaibigan niya, patay lahat. Sinabi ko pang baka hindi talaga siya kasama sa restaurants. Pinagpawisan siya at nalungkot. Sinabi niyang kasama siya at hanggang ngayon ay hindi niya din alam kung paano ang nangyari. Tumutulo ang kanyang luha. Baka naalala niya ang kanyang mga kaibigan. Kaya sinabi ko na lang na magpasalamat na lang siya at buhay siya. Maraming salamat sa pagbasa ng aking kwento, Ate Marge. Magandang araw sa lahat. Ang kwentong ito ay mula sa mama at tita ko. Ilang taon na ang nakaraan. Nung kabataan nila mama, mula sa bayan, sila ay lumipat ng tirahan sa baryo. Ngayon kasi ay nasa Manila na kaming lahat. Si mama ay nakapag-asawa ng isang engineer, papa ko, Ate Marge. Si mama at tita ay maglalaba sa isang balon na medyo malayo sa bahay kung saan sila nakatira. Tuwing Sabado at Linggo ay tipikal na labada day nila. Masaya silang nag-uusap ng tungkol sa kanilang mga love life at mga crushes habang naglalaba. Medyo napatagal na nga sila. Sinabihan ni mama si tita na bilisan na nila at mukhang uulan. Seryoso na silang
Naglalaba nang makarinig sila ng iyak mula sa isang babae. Palingon-lingon sila. Iniisip nila na baka niluloko lang sila. Sa balon kasi, naglalaba ang halos lahat ng taga-baryo. Kaya maiisip mo na baka may nagtago lang sa mga kahuyan at binibiro sila. Ipinagpatuloy nila ang paglalaba nang marinig nila ulit ang isang iyak at sa ngayon ay iyak na ito ng isang babae at isang bata. Tagkatinginan si mama at tita. Pinakinggan nila itong mabuti kung saan nagmula. Ang mga iyak ay mula sa isang malaking bato na nasa bandang ibaba ng balon. Nabanggit pa nga ni mama kay tita na baka may tao sa likod ng bato na nangangailangan ng tulong. Sinabi naman ni tita na huwag nang pansinin. Baka nagkamali lang sila ng pandinig. Baka ito ay isang imahinasyon lang. Tuloy lang sila sa paglalaba nang ang iyak ng babae at bata ay lalong palakas ng palakas. Takot na si tita. Inaaya na niya si mama na umuwi na at iwanan na ang mga labahan. Si mama Ate Marge ay hindi basta-basta natatakot sa multo. Tumayo si mama at akmang pupuntahan kung nasaan galing ang mga iyak nang biglang may babaeng nakatayo sa tabi niya. Sinabihan siyang umuwi na sila at huwag nang hanapin pa kung saan galing ang iyak. Ang naririnig mo ay hindi imahinasyon. Mas mabuti pang umuwi na kayo. Dugtong pa ng babae at tumalikod na ang babae. Nung oras na iyon ay hindi man lang naisipan ni mama na tanungin ito kung sino ito at kung paanong bigla na lang ito nagpakita sa kanila. Mabilis silang umuwi at agad nila itong kinuwento sa lola ko at nagsimula ng magkwento ang lola ko Ate Marge. Anibersaryo daw ng kamatayan ni Jessica, ang babaeng narinig nila na umiyak. Tuwing anibersaryo ay umiiyak ito, pati ang kanyang anak. Si Jessica ay taga-baryo. Nagkaroon ito ng taga-Maynila na boyfriend, si Chris. Nabuntis si Jessica. Sinabi nito sa kanyang boyfriend na buntis siya at gusto namang panagutan ng boyfriend. Ang problema ay ang mga magulang nito. Mayaman ang mga magulang ni Chris. Hindi ito papayag na makapag-asawa ng isang taga-baryo lang ang kanilang anak. Nagpaalam na si Chris kay Jessica na babalik na ng Maynila kasama ang mga magulang nito. Pinangakuan niya itong babalikan na ingatan ang kanilang magiging anak. Ang hindi alam ni Jessica ay planado na ng mga magulang na iuwi si Chris ng Maynila para maputol na ang komunikasyon nito sa kanya. Matuling lumipas ang oras at mga buwan hanggang sa nanganak na si Jessica. Alam naman natin Ate Marge noong unang panahon, masyadong konserbatibo ang mga tao. Mula nung nanganak si Jessica ay puro chismis na ang inabot niya. Ang iba pa nga ay harap-harapang insulto ang inaabot niya. Idagdag pa pati magulang niya ay parang nahihiya na nanganak siya na walang ama. Hindi naman siya pinagalitan, pero iniiwasan din siyang kausapin ng mga ito hanggang sa sumuko na si Jessica. Isang araw, nagtaka ang mga magulang nito nang hindi ito umuwi. 4:00 pa lamang ng hapon ay nagpaalam na ito na pupunta sa kaibigan. Dala-dala ang 3 buwang sanggol hanggang sa nakita ito ng mga ilang taga-baryo na palutang-lutang sa loob ng balon. Wala ng buhay kasama ang sanggol. Magmula noon ay nagpapakita ito lalong-lalo na tuwing kabilugan ng buwan. Anibersaryo ng kamatayan nito ang kabilugan ng buwan at Imar. 2 taon ang lumipas at nagbakasyon ang mga magulang ni Chris sa baryo at hindi ito kasama. Naikwento sa kanila ang nangyari at ang ginawa ni Jessica. Umiyak ang mga magulang ni Chris habang nagkikwento. Si Chris ay namatay, nasagasaan ito. Nasa crossing sila, papatawid sa kalsada nang biglang tumakbo si Chris. Naisugod pa ito sa hospital. Tuluyan ding binawian ng buhay pagkalipas ng 3 araw. Nagkwento si Chris na habang papatawid sila ay may mag-inang kalong-kalong ang bata, papatawid ng kalsada at may rumaragas ang kotse. Tinakbo niya ito para iligtas. Ang katotohanan, walang nakikitang mag-ina ang mga magulang ni Chris. Kaya laking gulat nila
nang tumakbo ito at nahagip ng sasakyan. Naging usap-usapan sa baryo kung bakit nagpapakita at nagpaparamdam pa rin si Jessica. Kung tutuusin ay sinama niya naman na pala si Chris. Ang sagot ng iba, nagpakamatay daw ito. Kaya ang kaluluwa ay hindi makaakyat sa langit. Hanggang dito na lang ang kwentong ito, Ate Marge. Magandang araw sa lahat, lalong-lalo na sa iyo, Ate Marge. Magkausap kami ng kaibigan ko sa telepono at puro horror ang mga usapan namin habang hinihintay ko si Tito na lumabas ng airport. Open ang third eye ng kaibigan ko. Kaya hindi ito nauubusan ng kwento. Nakikita niya ang multo, aswang, tikbalang at ang mga patay na. Pinasundo sa akin ni Mama si Tito. Naka-on leave ito sa trabaho at magbakasyon dito sa amin sa Zamboanga. Tiningnan ko ang relo at mag-alauna ng madaling araw. Nagpaalam ako sa kaibigan ko para matawagan ko si Tito. 12:00 kasi ang landing ng eroplano. Alauna na, wala pa rin ito. Tinawagan ko si Tito para tanungin kung nasaan na ito. Laking gulat ko nang sinabi niyang hindi siya natuloy. Nagkaroon ng emergency sa trabaho, kaya na-reschedule ang kanyang leave. Nanghingi ito ng pasensya at nakalimutan niyang tumawag kay Mama. Hindi na pala siya makakarating. Napamura ako sa galit, pero anong magagawa ko? Pabalik na ako sa sasakyan nang namataan ko ang isang lalaki na nakaupo sa kanyang bag. Palingon-lingon ito para ding may hinihintay. Tinanong ko siya kung hinihintay niya ang sundo niya. Tiningnan niya ako. Hindi siya nagsalita. Siguro, hindi ito nakikipag-usap sa isang stranger. Naisip ko, malas talaga ako ng gabing iyon. Lagpas na ako sa kanya nang bigla siyang nagsalita. Wala akong sundo. Wala ding gustong sumakay sa akin. Baka natatakot kasi madaling araw na. Tumigil ako. Sa wakas, nagsalita si Kuya. Tinanong ko siya kung taga saan siya. Coincidence, isang bayan lang kami sa San Ramon. Inalok ko siya na ihatid ko na lang. Hindi dumating ang tito ko. Sayang ang biyahe. Tumayo si Kuya, patingin-tingin sa malayo, para talaga itong may hinahanap. Naisip ko tuloy na baka may sundo sa kanya. Binuhat ko ang bag niya at ilagay sa likod ng kotse nang bigla siyang sumigaw na huwag daw ilagay sa likod. Gusto niya sa passenger seat lang ito. Inaalat talaga ako. Gusto kong makatulong. Parang ginawa na akong boy ni Kuya. Sinunod ko siya. Sa passenger seat ko ito nilagay. Bigla siyang pumasok at umupo sa tabi ng bag niya. Kuya, dito ka na lang sa tabi ko. Magmumuka na kasi akong driver pag sa likod siya sasakay. Tinitigan niya ako at sinabing doon na lang daw siya sa likod at bilisan ko na daw mag-drive. Napipikon na ako kay Kuya. Kung hindi lang siya matanda, ibababa ko siya at iwanan na lang. Inayos ko ang rear view mirror ng sasakyan ko para makita ko siya habang nagdadrive ako. Pinaandar ko na nga ang sasakyan. Palabas na kami ng airport nang sinabi ni Kuya na kung pwede daw, umikot pa ako sa airport bago kami tuluyang umalis. Sinunod ko na para wala ng maraming usapan. May susundo talaga kay Kuya pero nananahimik na lang ako. Sige na, alis na tayo. Wala sila dito. Tuloy-tuloy na kaming lumabas ng airport. Walang sasakyan sa kalsada. Medyo mabilis ang pag-drive ko kasi bukod tanging kami lang ang nasa kalsada. Tahimik akong nagdadrive. Pasilip-silip ako kay Kuya. Nag-aalala ako baka gaya sa ibang kwento na may nakisakay at biglang nawala. Puro kakahuyan at mga lumang bahay ang madadaanan papunta sa amin. Mabuti na lang may nakisakay sa akin. Nilingon ko ulit si Kuya. Nakaupo ito. Tahimik pero magulo ang mga mata. Bilisan mo ang pag-drive. Pasigaw ni Kuya. Mabilis na ang takbo ko pero sinunod ko siya. Titig na titig siya sa harap ng kotse pero lagpas ang tingin nito. Sa kalsada ito nakatingin, hindi sa akin. Naisip ko tuloy na nasa maling lugar ako, maling oras at may maling kasama. Pinagpapawisan si Kuya, baka sa sobrang bilis kong mag-drive. Pero hindi ko na binagalan at gusto ko na ring makababa na si Kuya. Papasok na kami sa bayan at madadaanan namin ang malaking police station. Sinabi ni Kuya, tumigil daw ako
sa harap nito. Tumigil naman ako. Biglang sumigaw si kuya. Natulungan siya at kinidnap ko daw siya. Nagulat ako sa mga pinagsasabi ni kuya. Napamura ako ng tahimik lang. Nagsisimula na akong magpaliwanag sa mga pulis. Nang hinablot ako ni kuya, papalapit sa kanya at bumulong siya sa akin. Nawag daw akong lumayo sa kanya para hindi ako mapahamak. May itinuturo siya sa harap ng sasakyan ko. Binulungan niya ako na nandito sila. Gumaganti daw ito sa kanya. Gusto siyang isama at binulabog daw ni kuya ang kanilang tirahan. Tinanong ko si kuya kung sino ang mga ito at sinabi nitong mag-ina sila. Inabutan ko ng tubig si kuya at inaya ko itong umupo sa upuan. Pinakalma ko siya. Nagsimula na nga siyang magkwento. Hindi siya taga San Ramon. Hindi niya din alam kung bakit at paano siya napunta sa sasakyan ko. Taga Manila talaga siya. Wala din siyang ideya kung bakit nasa Zamboanga siya. Tinanong ko si kuya, bakit nangyayari ito sa kanya? At sinabi niyang isa siyang construction worker sa Manila. Naghuhukay sila ng lupa para sa itatayong building nang may mahukay siyang matigas na bagay. Patuloy siyang naghukay hanggang sa makita niya ang dalawang kalansay. Babae ang mga ito dahil mahahaba ang mga pira-pirasong buhok nito. Itinigil niya ang paghukay at nag-report sa engineer nila. At sinabi naman ng engineer na kunin at ihalo sa basura ang mga kalansay. Sinunod niya ang engineer. Nilagay niya ito sa sako at tinapon sa basurahan. Magmula noon, hindi na siya tinitigilan ng mag-ina. Nag-resign na siya sa trabaho kahit hindi pa tapos ang nasabing gusali. Hindi pa rin siya nito tinitigilan. Marami siyang nagagawa na hindi niya alam. Minsan, nakakarinig siya ng mga boses na pinatatalon sa tulay o sa matataas na gusali at may bumubulong sa kanya na magpakamatay na. Iniwasan na siya ng mga kaibigan niya dahil pinag-iisipan na siyang baliw. Umiiyak na si kuya habang nagkukwento. Tinanong ko siya kung yung mag-ina din ba ang nag-utos sa kanyang bilisan ang takbo ng sasakyan. Tumango naman si kuya. Sinama ko na si kuya sa bahay, Ate Marge. May kapitbahay kasi kaming magaling na albularyo. Tiningnan ko kung makatulong iyon kay kuya. Kinabukasan, maaga pa kami sa albularyo. Hindi pa nakapagsalita si kuya nang magsalita ang albularyo na may 2 kaluluwa sa kanyang mga balikat. Hindi ito humihiwalay sa kanya. Gusto siya nitong isama. Pinababalik siya ng albularyo sa lugar kung saan siya nakahukay ng mga kalansay. Pinagsisindi siya ng 3 kandila. Pinag-aalay din siya ng kahit anong pagkain kung ano lang ang kanyang kaya. Nakadalawang gabi si kuya sa bahay at ang 2 gabi na yon ay nakakatulog na siya ng mahimbing. Hinatid ko siya sa airport pabalik ng Manila para magawa na niya ang pinapagawa sa kanya. Hanggang dito na lang ang kwento ko, Ate Marge. Salamat sa pakikinig. Ate Marge, tawagin niyo na lang ako sa pangalang Edmond. Ang kwentong ito ay tungkol sa katrabaho at kaibigan kong si Leo. Ayon sa kwento ng iba, kadalasan, ang multo ay lumalabas o nagpapakita sa gabi, kaya magdadalawang isip ka pa kung malikmata ba o may multo talaga. Pero, iba kapag araw ito nangyari, wala talagang pag-aalinlangan pa. Simulan ko na ang kwento. Si Leo ay mabait, masipag sa trabaho. Halos lahat ay kasundo niya, mula sa mababang katungkulan hanggang sa kataas-taasan. Nangyari ito pagkatapos naming mag-lunch. May 1 oras kaming pahinga bago magtrabaho ulit. At tuwing lunch, ang 1 oras na pahinga ay naglalaro kami ng baraha sa pangunguna ni Leo. Siya talaga ang nag-umpisa ng sugal sa opisina. Unang araw niya pa lang, may dala-dala na itong baraha. Parang naging daily routine na. Nag-usap kami at napag-alaman naming halos patapos na ang ginagawa naming project. Ibig sabihin, konting trabaho na lang. Nagring na nga ang opisina. Ibig sabihin, 12:00 na. Kanya-kanya na kaming puntahan sa kantin.
Libre kasi ang lunch namin sa kumpanya. Hindi kami sabay-sabay na kumain. Pagkatapos kong kumain, lumabas ako sa labas ng kantin para magpahangin. Nandoon na din pala ang iba naming kaopisina. Maya-maya lang, lumabas din si Leo mula sa kantin at patawa-tawa ito. Binabalasa ang baraha habang papalapit sa amin. Sinabihan ko si Leo na hindi makapaglaro kasi ang bus namin ay hindi pa lumabas para mag-lunch. Ngumiti ito, hindi daw problema yon. May spot daw siyang maganda para sa amin. Pagdating talaga sa sugal, si Leo ay laging may paraan. Pumasok siya sa kantin at nanghiram ng lamesa. Dinala niya ang lamesa sa ilalim ng malaking puno sa likod namin ng kumpanya. Masaya naman kaming nagpuntahan doon, nagsiupo at nagsimulang maglaro. Nakailang game pa lang kami nang nahulog si Leo sa kanyang upuan. Nakahiga na ito sa lupa. Nagtayuan kami. May naghihilot sa kanyang sikmura. May kumuha ng Vicks at ipinaamoy ito sa kanya. Nanginginig ang kanyang mga labi. Pumikit ito na parang nasasaktan ng husto. Pagdilat nito ay pulang-pula ang kanyang mga mata. Nagkalat na ang mga barahan namin sa lupa. Nagdesisyon na kami na dalhin siya sa doktor. Ang diagnose ng doktor, normal lahat. Wala itong kahit anong sakit at hindi rin ito inaatake ng high blood gaya ng nasa isip namin noong una. Hanggang sa isa sa mga katrabaho namin ay nagsabing dalhin na siya sa albularyo kasi ang boses ni Leo ay nagsisimula ng maging iba. Naging matining ito, parang boses babae. Nagtaksi kami, siksikan pa nga, kasi lahat ay gustong sumama. Pagdating namin sa albularyo, hinawakan niya si Leo. Tinanong niya kung bakit daw nito ginagambala si Leo. Sumagot naman si Leo, Ate Marge. Si Leo daw ang gumambala sa kanila, hindi sila ang nanggulo kay Leo. Narinig namin at nakita ang lahat ng pangyayari sa pagitan ng albularyo at ang sumanib kay Leo. Nagtanong ang albularyo kung bakit sila nagambala ni Leo at nagsalita ito. Ang malaking puno ay bahay nila at nakita nila si Leo na nagdala ng lamesa at si Leo din ang may pinakamalakas na boses. Nanalo kasi si Leo, Ate Marge, ay para itong nasa sabungan. May pasayaw-sayaw pa at papalakpak pa. Para sa amin ay nakakatuwa iyon, pero para sa kanila ay hindi. May pinainom ang albularyo kay Leo. Nakatulog ito. Naghintay kaming lahat para kaming mga tatay na naghihintay sa mga asawang manganganak. Katapos ng 5 minuto, nagising ito. Pawis na pawis. At sinabi namin sa kanya ang buong pangyayari. Magmula noon ay wala na itong daladalang baraha at mahina na rin ito magsalita. Hanggang dito na lang, Ate Marge. Salamat sa pagbasa ng sulat ko. Ako ay nagtatrabaho sa hotel sa Thailand. Nasa 15 years na ako dito. Dahil sa nature ng aking trabaho, iba-ibang lahi ang aking nakakausap. Ang iba, naging kaibigan ko na. Ang akala ko, sa Pilipinas lang sikat na sikat ang kwentong multo, aswang at mga mangkukulam. Araw ng Lunes, nang may nag-check-in na mag-asawang Russian, nasa edad 40 pataas, pina-check-in ko sila ng maayos. Tiningnan muna nila ang kwarto bago nagbayad. Masyado silang maraming tanong. Sabi ko pa nga, mukhang sensitive ang guest namin. Mamroblema na naman kami. Nagtataka ako kasi tuwing dadaan sila ng information, lagi silang nakatingin sa office. Marami kaming staff, kaya hindi ko alam kung sa akin nakatingin o sa mga kasamahan. Lunch break namin, nang dumaan ang babae. Tawagin na lang natin siyang Fiona. Hindi tunay na pangalan. Hindi niya kasama ang kanyang asawa at nagkataon naman na ako lang mag-isa sa reception. Nag-lunch na ang lahat. Inunahan niya agad ako.
na hindi daw ako Thailander at sinabi kong hindi nga dahil ako'y Filipino. Mukha siyang madaldal at malikot ang mga mata. Sinabi niyang nakakakita siya ng multo at nakakausap niya ang mga ito. May multo nga daw na sumusunod sa akin. Siyempre, natakot ako. Tinanong niya ako kung anong oras ang uwian ko. Sinabi ko naman na 7:00 ng gabi. Sakto daw at wala ang asawa niya. Bababa daw siya at magkape kami sa coffee shop na malapit lang sa amin. At dumating na nga ang 7:00. Gusto ko siyang takasan. Ang problema, 6:50 pa lang ay nasa lobby na siya. Wala na akong magagawa. Pumunta na nga kami sa coffee shop at nag-order siya ng kape. Ako naman ay tsaa. Hindi kasi ako nagkakape, Ate Marge. Ngumiti siya sa akin. Tinanong niya ako kung gusto ko daw malaman ang kaluluwang sumusunod sa akin. Siyempre, sinabi kong hindi. Sinabi ko na lang sa kanya na kwentuhan niya na lang ako ng pinakamagandang kwento tungkol sa mga kaluluwang nakausap na niya. Nagliwanag ang kanyang mga mata. Nagsimula na nga siyang magkwento, Ate Marge. Isang ordinaryong araw, naglalakad siya papasok sa kanyang opisina nang biglang lumindol. Mahina lang naman ito, pero may isang gusali na gumuho mismo sa kanyang harapan. Isa pa nga siya sa tumawag ng 911 at nagbigay ng complete address. Hindi na siya umalis sa lugar hanggang sa dumating ang mga paramedics at mga rescue team. Marami na rin ang taong nag-uumpukan at isa-isa na ngang nilalabas ng mga rescue team ang mga taong nadaganan ng nasabing gusali, patay man o buhay. Sumigaw na ang rescue team ng clear, ibig sabihin naubos na nila ang tao sa loob. Paalis na si Fiona nang may namataan siyang kamay na gumagalaw, puro dugo na ipit ng malaking poste. Sumigaw siya sa paramedics at agad nila itong pinuntahan. 5 paramedics ang nagtulong-tulong na iangat ang poste. Hindi nila ito kaya. Ang lalaki, sa tingin nila, ay hindi na rin ito mabubuhay. Halos durog ang katawan nito. Nagmamakaawa ang lalaki na iligtas siya. Narinig naman ni Fiona ang sagot ng paramedics na huwag itong mag-alala at gagawin nila ang lahat. Kasalukuyan nilang ginagawa ng paraan ang lalaki nang may marinig ang paramedics na isa pang umuungol at nanghihingi din ng saklulo. Sinilip nila ito at mas madali itong iligtas. Isang paa lang ang naipit ng bakal pero nakatayo ito at may kunting sugat lang sa mukha. Habang sa labas naman ay sumisigaw na ang supervisor nila. Iwanan na ang gusali at bibigay na din ito ang natitira nitong unang palapag. Nagtinginan ang mga paramedics at nagkaisa sila. Inuna nila ang huling lalaki. Kitang-kita ni Fiona na iniwan ng mga ito ang unang lalaki. Mahirap kasi itong iligtas. Kailangan pa nila ng crane para buhatin ang malaking poste na nakadagan dito. Napaluha si Fiona kasi nagkatinginan sila ng unang lalaki, eye to eye. Natanggal na nga ng paramedics ang huling lalaki mula sa pagkaipit nito at hinatid sa labas. Ang plano, balikan ang isa pang lalaki na mahirap iligtas. Paglabas nila, biglang sumabog ang unang palapag ng gusali. Hindi na kinaya ni Fiona. Umalis na siya agad. Alam na alam niya sa isipan niya na patay na ito. Isang araw, habang nasa trabaho si Fiona, may nakita siyang lalaki na naka-bathrobe, nakatalikod. Nagtaka siya. Bisita, naka-bathrobe. Tuloy lang siya sa trabaho nito hanggang sa nagsalita ang lalaki. Sinabi nitong huwag siyang magkunwari na nagtatrabaho. Alam naman daw nito na nakikita siya ni Fiona. At tanging si Fiona lang ang nakakakita dito. Napatigil si Fiona sa pag-type sa kanyang computer. Tinitigan niya ang lalaki at napansin niyang duguan
ang mga kamay nito. Lumingon ito sa kanya. Nanlaki ang mga mata niya nang maalala niya ito. Ito ang lalaking hindi natulungan ng mga paramedics sa sumabog na building. Bigla itong nawala. Pumunta si Fiona sa opisina ng paramedics at nagtanong kung ano ang suot ng lalaking hindi nila nailigtas at doon niya na-confirm na naka-bathrobe ito. Umuwi siya ng bahay. Hindi na siya bumalik sa opisina at wala na siya sa mood para magtrabaho ulit. May narinig siyang nagsha-shower. Hindi niya ito pinansin at baka asawa niya to. Sumigaw ito at nanghihingi ng tuwalya. Pagbukas niya ng kurtina para iabot ang tuwalya, isang dugo ang lalaki ang nakatayo doon at patay naman ang shower. Lumabas siya ng bahay at pumunta sa nasabing gusali. Sinabi niyang alam daw ni Fiona na nandoon lang ang lalaki. Magpakita daw ito at handa siyang makinig. Sa isip ko, Ate Marge, naniniwala ako. Sa simula pa lang, sinabi na talaga ni Fiona na nakakita siya ng kaluluwa at nakakausap ang mga ito. Sinabi pa ni Fiona na alam niyang galit ang lalaki sa nangyari, pero dapat daw unawain niya ang mga paramedics. Habang nagsasalita si Fiona ng mag-isa, may lalaking lumapit din sa building at tinitingnan ito. Lumuluha. Nilapitan ito ni Fiona at tinanong bakit ito umiiyak habang nakatingin sa sirang gusali. Sinabi nitong gusto nitong makita ang gusali kung saan namatay ang kapatid. Tinanong ni Fiona kung anong pangalan ng kapatid nito. Vince ang sinabi nito. Si Vince nga ang naipit na hindi na nabalikan ng mga medics. Umiyak ng umiyak ang lalaki. Sinabi niya kay Fiona na malaki ang kasalanan niya kay Vince, kaya ito nakatira sa halos bulok ng gusali. Sinarili nito ang yamang dapat ay para sa kanila ni Vince. Nagsuggest si Fiona kung gusto nitong kausapin ang kapatid at sinabi niya ang totoo na nakikita niya si Vince at kaya niya itong kausapin. Umalis ang lalaki at sinabing huwag daw nitong paglaruan ang sitwasyon nila ni Vince. Ibig sabihin, hindi ito naniniwala sa mga sinasabi ni Fiona. Nang gabing iyon, nagpakita si Vince sa kanya at sinabi nitong tulungan siya na makausap ang kapatid na nauunawaan niya ang nagawa ng mga medics. Hinanap ni Fiona ang address ng kapatid ni Vince at agad din naman niya itong natagpuan. Sinabi niya gusto siyang makausap ni Vince. Nagalit ito, pinalalayas na siya. Sumigaw si Fiona. Sinabi niya dito na si Vince ang nag-utos sa kanya na hanapin ito para sabihin na pinatatawad na niya ito. Sinabi pa niyang gustong ipaabot ni Vince na natanggap niya ang sulat na nangihingi siya ng kapatawaran. Nakalimutan lang ni Vince sumagot. Biglang humarap sa kanya ang lalaki. Tumitig ito kay Fiona. Sinabi nitong paano nito nalaman ang tungkol sa sulat. Sulat na pinadala niya kay Vince. At hanggang ngayon, naghihintay siya ng kasagutan kung napatawad na siya nito. Pinapasok si Fiona sa bahay nito. Hindi pa man on ang switch ng ilaw, ay kusa na itong nag-on at nagsalita si Fiona. Vince, alam kong nandito ka. Andito na ang kapatid mo. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Humangin ng malamig at bigla na itong nasa tabi ni Fiona, naka-bathrobe. Pero hindi ito nakikita ng kuya niya. Sinabi ni Fiona na magsalita ito at naririnig siya ni Vince. Nanginginig ito, sabay sabing, Vince, kung talagang nandito ka, nanghihingi ako ng sorry. Tumatawag ako sa'yo para manghingi ng sorry. Sumulat ako, pero wala kang sagot. Alam ko, wala nang halaga ito ngayon at wala ka na. Habang nagsasalita ang kuya ni Vince, ay nasa tabi na niya ang kaluluwa ni Vince, nakangiti. Pinasabi niya kay Fiona na sabihin sa kuya nito, huwag itong mag-alala at matagal na niya itong pinatawad.
At sinabi din ni Vince na tingnan ang ilalim ng aparador nito at may nakatago siya doon na isang mahalagang bagay. Agad naman itong pinuntahan ng kuya ni Vince. Nakasunod si Fiona. Nakabalot ito ng lumang t-shirt ni Vince. Binuksan ito ng kuya niya at tumambad ang dalawang kotse na laruan. Paborito nilang magkapatid noong sila'y mga bata pa. Napaiyak ang kuya niya. Nakangiti naman si Vince at bigla itong naging usok hanggang sa gumalaw na lang na kurtina ang nakita nila. Sinabi ni Fiona sa kuya ni Vince na umalis na ito, wala na ito at hindi na babalik pa. Halos wala akong nainom na tsaa, Ate Marge. Nakita naman ni Fiona na nag-enjoy ako at sinabi niyang may isa pa siyang kwento. 2 days pa kasi bago sila mag-check out. Isusulat ko ulit sa inyo, Ate Marge, ang sunod niyang kwento. Hanggang dito na lang.